air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? I request that an executive session be conducted and that it not be released on social media or TV. Nako, yan ang nga ba sinasabi natin kung bakit napakawalang kwenta ng ICI na yan. Nagpunta ho itong si Ramon Romulo kahapon dyan sa ICI. Wala pang diskusyon, wala pang napag-usapan. Disentimano, pagkasabi niyang executive session tayo, hindi ho nakakana itong mga aso nitong si Marcos Jr. Kasi nga naman, propaganda lang yan. Optics lang kayo dyan. PR lang kayo dyan. Wala pang nailalatag, wala pang napag-usapan. Okay lang sana kung merong mga sensitibong impormasyon na maglalabasan na. Kaso pagtayo pa lang nitong si Ramon Romulo, executive session kagad. Ano to, lokohan? Tama nga sinabi ni Ted Pailon, pang PR lang kayo dyan. Optics. Dito sa video na to, pag-usapan din ho natin ang pagsasalita nitong si Pork Barrel King Sandro Marcos. Nagano ho siya, meron ho siyang talumpati. Magibalita ho tayo kung ano-anong pinagsasabi nitong bata na to. Di ba natin malaman, out of nowhere, bigla merong Sandro Marcos dyan sa House of Representatives. Kaya nga pala, presidente ang kanyang tatay. Yung nanay niya naman, walang humpay ang pakikalam sa pamahalaan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. At dito sa video na to, bababaran ho natin ang isa sa mga kandidato ng Duterte nung nagdak eleksyon, Attorney Vic Rodriguez. Naku, matindi ho ito, kababayan. Balagbago ito. Pagka ito kasi nagka-caption, simple lang. Walang maraming cheche-bureche. Gagayahin ko na nga mag-caption to Ang caption niya lang ho, ito lang ho, ito Lusaw na ICI. Palakpakan. Malupit. Malupit mag-caption to. Ano lang, isang tatlong salita lang tapos yung usapan. Ito. Rekta mo muna tayo dito kay Pork Barrel King Sandro Marcos. Ano naman kabalbalo sasabihin nitong bata na to? Game! Today's turnover Nako. of the newly procured vehicles, equipment, and firearms are a concrete investment in the safety of our communities and a reaffirmation of government's duty to protect every Filipino family. Nako. Pagka nagsalta, kala mo talaga may bitaw no? Magpalaki ka muna ng muscle. Anak ng tuka. Anong sabi ni merong bumana sa kanya sabi sa kanya tumangkad lang daw siya, hindi walang muscle na lumaki sa katawan. Hoy Sandro Marcos. Sandro Marcos, makinig ka. Hoy Pork Barrel King. Makinig ka. Walang yaka ka bata-bata mo, laki-laki ng kaluluwa mo Ikaw ang merong malaking pondo dyan sa House of Representatives. Di ka ba nahihiya? Wala ba talaga kayong mga delikadesa, kayong mga Marcos? Kasi nung panahon ni Tatay Digong, sa pagkakaalala natin, sa loob ng 5 taon, wala siyang ilinagay sa Davao, bagong infrastruktura sa Davao. Pumasok na lang yun nung patapos na ang administrasyon. O ika nga, inuna niya ang Pampanga, inuna niya ang Bulacan, inuna niya Cebu, para walang masabi mga tao. Pero dahil itong mga Marcos na to, mga walang hiyang tao, mantangin nyo mga kababayan, walang kaabog-abog. Isa si Sandro Marcos Pork Barrel King. Sa isa sa pinakamalaking budget dyan sa House of Representatives sa nakalipas na 3 taon. Maiya naman kayo. Konting kahiyan naman. Of the 1st District of Ilocos Norte. Bata ka pa lang, ups ka na, no? Anak ng toko. Paano pa kaya pagka tumanda ka, langya ka? I extend my deep thanks to the Department of the Interior and Local Government under Secretary John Rick Remulla, represented this morning by our Regional Director, Police, Brigadier General Dino Reyes. Thank you, sir. Thank you for ensuring that resources reach the ground where they matter most, where they can save lives and where they can strengthen the daily work of our police. The delivery of these vehicles, firearms, and ammunition is a recognition of the realities our police confront every day. Ilocos Norte and Ilocos Sur are growing provinces. Along with development comes new responsibilities, new pressures, and sometimes new threats. Our police force cannot face modern challenges without dated tools. They deserve equipment that matches their courage and professionalism. These resources will strengthen mobility, speed up response time, and improve the ability of our officers to operate in both urban centers and far-flung barangays. Proper equipment is essential
to effective law enforcement when our police are equipped and well-trained. Communities gain confidence. People feel safer and crime prevention becomes more effective. But Walang kwenta, nakanantawa, tatalumpati ka lang pala. Kala ko pa naman, nasasabihin mo lang yan. Kaya eto na, kay Ramon Romulo tayo, rekta ho tayo sa pagharap niya dyan sa ICI. Kahapon ho ito kung di tayo nagkakamali. O, Gabe. Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? I request that an executive session be conducted Ako. and that it not be released on social media or TV. What are your grounds for requesting for an executive session? Could I ask my lawyer to respond? For the record, what is the name of the good counsel and your position? Dog show, you know? Dog show. Pambihirang ICI yan. Dog show ho talaga mga kababayan. Para dito sa mga taga-ICI, tigilan nyo na yung mga kabuktutan na yan. Wala ho talagang kwenta, anak ng toko. Anong grounds? Pagka ayaw nila, wala naman kayong mag-agawa. Kasi nga wala naman kayong kapangyarihan. Pang-optics lang kayo dyan. Dog show, you know? Yes, good morning, Your Honors. Attorney Erica Migrino, respectfully appearing as counsel for the good Congressman Roman Romulo. Your Honors, please, we would like to request for an executive session for today on the ground that the disclosure of the information that will be provided by the good Congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good Congressman's life and Hindi safety yan. in danger, Your Honors. Kailan yan? Considering the nature Anak ng tokwa, noong tinatrabaho nila yung mga limpak-limpak na pera, okay lang. Ngayon, ano sila, nadedelikado buhay nila. Ano yan, lokohan? Hindi. I-live stream dapat yan. Kaya dapat di pumayag yung hindi sila pumayag dyan sa mga kalokohan. Anong mai-endanger? Hindi, live stream nyo. Noong tinatrabaho nila budget. Tsaka hindi, paulit-ulit tayo dito. Hindi o makakaladkad ang inyong pangalan, ang inyong pagkatao diyan sa mga maano malang flood control scandal na yan kung hindi kayo nakialam, kung hindi kayo nakisangkot sa usapan. Gano'n lang naman ho kasimple yan. of today's session and inquiry, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused by members of the public to malign the reputation of the good congressman and would create an environment that would not favor an impartial deliberation on the matter at hand, Your Honors. And to prevent, Your Honors, the potential harm to the reputation and life of the good congressman, Your Honors. Ito naman si attorney. Anong reputation pa pinagsasabi mo? Anak ng tao, nakaladkad yung kliyente mo sa pinakamalaking skandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Merong pork barrel king, merong pork barrel queen. Anak ng tao, wala nang mas lalala pa dyan, madam. Wala nang reputation ang masisirain dyan sa amo mo na yan. Sa mga hindi nakakakilala kay Ramon Romulo, isa ho yan sa mga coops yan sa House of Representatives na talagang gumugusto na ma-impeach si Bibi Sara. Hindi pa tapos ang problema mo, Brad. Anak ng tawa. May kalalagyan kayo pagka naging presidente na si Bibi Sara. Lahat ng nagnakaw, lahat ng humawalang hiya sa budget ng sambay ng Pilipino. Anak ng tawa, hindi namin kayo... Wala kayong lusot sa susunod na administrasyon. Dito kasi bangag nga presidente, malamang sa malamang tatagos kayo dito. Makakasurvive kayo kahit papaano. Pero pagkatapos nito, bilang ng maliligayang araw nyo, himas rehas kayo lahat, mga walang hiya kayo. Considering that once the session is live streamed, the good congressman would have no control over how the information will then be used by the public, Your Honors. And on these grounds, Your Honors, we would like to request for an executive session for today. Thank you, Your Honors. Do you consent to distribute copies of your sworn statements and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media?
With respect to the affidavit that will be required, I have no problem because that's a public document anyway. Romulo. Do you confirm that you submitted to the commission a letter requesting an Kanya ka, executive session? yabang-yabang mo ng mga In nakalipas fact, sa I panahon, did not nakala mo kung submit sino any ka. letter. I voluntarily appeared here, and the reason for that actually is first, the House members with the Speaker had decided that this is the best venue for us to be able to air our side. And personally, a couple of months ago, an ILBO was issued against me. And this ILBO is being misused and abused by many people. So hopefully this false and malicious allegations could help clear my name, my reputation, and in fact, maybe clear what this ILBO is all about. Because maybe lawyers understand what an ILBO is, but if you look through social media, it's really misused, abused. So that's it. Thank you. You may now be seated. Meron ho siyang immigration lookout bulletin order. Anak na to ko, walang magpapasko sa Japan. Walang magpapasko sa Europa. Nako. Walang magpapasko sa Amerika. Yan ho kasi puntahan ng mga talagang big time mga Amerika, Europa. Diba? Diyan sila nagpupunta O ngayon, Ramon Romulo, mangaroling ka na muna sa inyo. Aray ko. Lating ko, pag uwi mo sa bahay, babatukan ka ng asawa mo. Anong tawa ng ginawa mo? Ba't meron kang lookout bulletin order? Immigration lookout bulletin. Kaya ka, paano pa tayo makakapag-travel yan? Ganyan talaga buhay, Brad. Pinasok nyo yan Problema nyo yan Considering the reason stated by the Honorable Ramanti Romulo, Congressman 1st District, we will call for a recess. Ayun, magre-recess na ho sila. Nagutom ho itong si Butchikik. Kaya kailangan Di ba kamukhain si Yoyoy Villame? Itong nakapilo ka sa gitna. Di ba kamukhain si Yoyoy Villame? Siya na lang ho natitira dyan. Inaharang ho niya katawan niya sa batikos na natatanggap ng administrasyon ni Bangag sa sambayan ng Pilipino. Tayo'y naniniwala talaga. Ika nga, nagsisink in na sa atin yung sinabi ng isa sa ating kaibigan kahapon. Na kung nakikita natin na buo pa yung administrasyon na yan, wala na yan. Behind the scene, kumbaga, ano na lang yan. Kumbaga, pampaganda na lang yan sa labas na yan. Pero yung loob ng administrasyon na yan, talagang unti-unti nang nawawasak. At anumang oras mula ngayon, tuluyan na hungguguho yung administrasyon na yan. At kung sakaling mangyari yun, hindi si Vice President Sara Duterte ang magbibinipisyo dyan. Sambayan ng Pilipino dahil mawawalan na ho tayo ng presidenteng adik base kay Senator Amy Marcos. Rekta na ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Dito ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Ika nga, re-rekta na ho tayo. Medyo finorward ko na ho yung mga mega love shoutout niya. Tinanggal na ho natin mga kababayan. Ika nga, rekta na ho tayo dun sa kanyang mga punto de vista. Yun lang naman ho talaga pinuntahan nyo dito. Nakita nyo thumbnail. Nandiyan si Atty. Vic. Talagang isa ho yan sa mga inihintay na magsalita pagka mayroong ika nga mabibigat na issue sa ating bansa. Sana yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2028 kumpleto pa rin. Nandiyan si Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, etong si Senator Marcoleta, wala na yan. At si Senator Bato, Senator Bongo, ika nga, ano na yan, pwede pa tayo magdagdag. Nandiyan si Congress Miao. Ako, boboto ko talaga si Congress Miao, sa totoo lang. Para ika nga, once in a while, dyan sa Senado, kung sakaling maging senador yan si Congress Miao, nagkakaroon sila ng reality check. Minamyaw-myaw siya doon. Minamyaw-myaw niya yung mga walang kwentang senador dyan sa Senado. Si Tuta, anak ng toko, magkakakaaway siya doon. Nandiyan na si Congress Miao. Kung sakali ilang taon na ba itong si Congressman Kiko Barzaga? Kiko Barzaga age. Ilang taon na to? Kailan siya pinanganak? Bata pa to. 27 anyos pa lang ho siya, hindi po pwede ata to
Alam ko nasa ano to, 35. 35. Hindi pa siya pwede. Hindi pa pwede. Nasa ano, ilang taon na ba siya nun? Sa 2028. Wala pa. Hindi pa po siya po pwede. Sorry, Congress Meow ha. Hindi po kayo pwede sa 2028. Sa 2031 na kayo pumesto. Basta wag lang kayo mawala sa sirkulasyon, iga nga, magiging senador. Kalmutin nyo yung lahat ng siraulo dyan sa Senado. Diba? Sigurado naman yan yung mga, sana yung mga hindi pinalad ha. Sila attorney Jimmy Bondoc, Lambino, etong si Ungab, isama na natin si Congressman Ungab. Diba? Ika nga tambalang Ungab at saka Rodriguez sa Senado, parang ika nga meron dating eh. Kasi ano ho yan talaga eh. Pagdating sa mga sa petition dyan sa Korte Suprema, sulido ho yung dalawa na yan. Ika nga, di ba? Kaya tuloy lang ho nating suportahan yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pinalad. Kung ano man ang kanilang mga plano sa hinaharap, tuloy-tuloy lang ho nating suportahan. Hindi ho ika nga susuportahan ni Tatay Digong yan kung wala ho siyang nakita na yung mga tao na yan merong may aambag sa sambayan ng Pilipino. Tingnan niyo si Martin Romualdez. Sa 6 na taon, minsan hindi ho nakahawak ng pwesto yan sa House of Representatives. Hindi ho yung ginawang speaker. Anak ng tao ko, paano mo gagawing speaker yan? Yung Tacloban, di ba? Nakita niyo ho yun. Yung Leyte, anong ginawa ng mga Romualdez na yan? Sabi siguro ng Tatay Digong, walang kwenta itong mga Romualdez na to. Hindi pwede maging ano to, di ba? Tingnan niyo sinong ginawa niya. Senator Alan Peter Cayetano, Gloria Macapagal Arroyo, Bebot Alvarez. Sino pa? Si Lord Alan Velasco. Wala akong Martin Romualdez. Pagpasok ni Marcos Jr., buong 19 Congress, yung namuno dyan sa House of Representatives, di natin malaman kung merong tama ang utak. Anak ng towa, in-appoint mo bilang appropriation chairperson. Sinabi niya, kinausap ka niya na meron ng mangyayaring 100 billion insertion, hindi ka man lamang pumalag. Ganon ho kawalang yagbay ang si Martin Romualdez. Atty. Vic, ito matindi to, Gabe. Ating pamagat ngayong hapong ito ay nalusaw na ICI. Bakit po nalusaw? Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagbitiw na rin. Hindi lamang po siya, nagbitiw na rin si dating kalihim ng DPWH President Noynoy Aquino era na si Rogelio Babe Singson. Ito po siya. Nagbitiw na rin po sa ICI. Para makita po. Ako Atty. Vic, totoo lang ha. Pagka yung nagbibitiw-bitiw na ganyan, medyo diskumpiyado na ako eh. Dito sa administrasyon na to, hindi natin malaman kung nagbibitiw o sinisibak. Antayin natin si Auntie Claire. Tingnan natin kung ano sasabihin ni Auntie Claire. Kasi nagbitiw, maya-maya sinibak pala, di ba? O baka sinabi ni Babe, so nagbitiw ako, sasabihin ni Auntie Claire, hindi, sinibak namin siya. Ng mga nasatik. Kasi siyempre, di ba, para ma-preserve pa yung natitirang dignidad ng ICC na yan. Yung tipong para paniwalaan pa sila, hindi, meron kami nakita kay Babes, hindi na siya fit maging kasama dyan sa independent commission. Pipili kami ng iba. TikTok din, yan po yung breaking news, pinakahuli ngayong hapon, na pumasok bago po tayo nag-live. Rogelio Singson resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Correct. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang ate at nakakatandang kapatid na drug addiction? Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon.
nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nung ang chairman pa po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si Senador Dante Marcoleta. Yun. Dahil po hindi nila makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, sa pamumuno po ni Senador Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan, bumuo po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And in many interviews ng mainstream, na kung saan tayo po ay na-interview nila, sinabi ko na, I have little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong basihan ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman huyang power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka ring power mag-cite in contempt. So wala po iyan, mahinang klaseng nilalang po iyan. Yan po yung kinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 28th Congress na si Senador Dante Marcoleta. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din ng ebidensya. Ang layunin niyan, maglonder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal, demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Linoloko po ng gobyernong administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at korap sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila eh. Yung Cathy Cabral nga, hindi na natin nakikita eh. Yung Manny Bonoan nga, wala na rin eh. So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinulong po, ang kinasuhan, renege yung bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bonoan, pinalabas muna ng bansa hanggang ngayon, laya. Kaya po talagang maraming nagagalit eh. Ngayon, ano hong nangyari dito sa ICI? Hindi ba't nung nag-iimbestiga initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalong, hindi ba't nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon at tila hindi siya mahapigil ng Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Hindi ho ba? Tinanggal si Babe Singson, si Benji Magalong. Pero ang sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, dahil daw para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon bilang ama ng Baguio City. Kalokohan eh, hindi ba? Kalokohan. Ngayon naman, si Rogelio Babe Singson, pangalawa na po ito na umalis sa ICI. Si Rogelio Babe Singson, doon po sa mga
hindi gaanong pamilyar sa ating recent history sapagkat si Rogelio Babe Singson is like almost 10 years na po siyang huling nagserbisyo sa pamahalaan bilang kinatawan ng DPWH nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 2010 to 2016. Marahil sa karamihan po sa mga nagpapabayad na trolls ngayon, mga munting bata pa ho kayo nun, nung si Babe Singson ay naging kawani, naging kalihim ng DPWH. Ngayon, alam na ninyo, tama yung paghirang sa kanya sapagkat maganda rin naman yung kanyang integridad. And I think, to be fair to former Secretary Babe Singson, tingin ko naman ang kanyang layunin makatulong dito sa nangyaring malawakang korupsyon ng flood control projects, flood control mitigation program, at flood control funds anomaly. Subalit paglaon, ang naging dahilan po ay very intense at stressful ang ICI work. Ito po ay sa kataga mismo ni Ginoong Babe Singson, ni Secretary Babe Singson. Kaya daw po siya nagbitiyo ay dahil very intense and stressful ang ICI work. Alam mo ninyo, nagiging Maginoo na lang ito si Secretary Babe Singson. Ayaw na lang niya siguro ng kontrobersiya and maybe he just wants to go back to his peaceful, quiet, serene, and he's very much made. Marami na pong napatunayan yan. Gusto na lang niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa pribado. Kanya ayaw na niya, naging Maginoo na lang siya. Pero yung ginawang rason, pamigay po yun eh. Dahil daw po sa very intense and stressful ICI work. The moment it was offered to him, I'm sure, I'm certain, matalinong tao yan. Alam niya na magiging mabigat, hindi biro-biro, yung kanyang haharapin sa ICI bilang miyembro ng budol na komisyon ng ICI. But nonetheless, mainam din po iyon. Bakit? Sa edad ho ni dating Secretary Babe Singson ng DPWH na kabibitiw lamang po bilang bahagi o miyembro ng ICI, wala na ho siyang dapat patunayan. Kung meron man, yung nalalabing taon pa niya, sana'y maging malakas lagi ang iyong pangangatawan, Secretary Babe Singson, at marami ka pang maitutulong sa bansa in many other capacity. Siguro, yung mga katulad po ni Secretary Rogelio Babe Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete o undersecretary, ASEC o regional director, kung kayo po ay nasa ganyang edad na at estado nyo respectable naman po kayo sa inyong profesyon, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, I encourage you, it's time to do a Babe Singson. Take the road less traveled, take the higher ground, at talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap po iyan. And I think congratulations is in order kay Secretary Babe Singson sa pagtalikod dito sa bangkaroting administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi ho kasi ako personally naniniwala, maaring kayo po'y naniniwala, but ako po'y hindi, na very intense ang stressful ang ICI work at yun ang kanyang naging kadahilanan. Matalinong tao po yan, magaling yan. Alam niya yung kanyang pinasok bago pa siya umuo, bago niya tinanggap. Hindi naman ho papasok sa alanganin niyan kung hindi niya nakita yung how rugged the terrain nung ICI, nung papasukin niya. Siguro, malinaw sa kanyang kalooban na talagang magtatrabaho siya ng tapat. Kaya lang, ito ang classic example na may dangal, may dignidad, may hiya sa katawan. Minarapat na lang niyang bumalik sa kanyang peaceful, quiet, and serene private life. Tama po yun. Kaya yung mga katulad din ni dating Secretary Rogelio Babe Singson na nasa pamahalaan pa rin ngayon, alam mo namin, hindi kayo manhid. Alam namin, hindi kayo bulag, pipi at bingi. Hindi rin lalo kayo nagbubulag-bulagan.
nagbubusal-busalan at nagbibingi-bingihan. Do a Rogelio Babe Singson. Yan po ang kunin ninyong landas upang hindi na po tayo nakakahiya sa ating komunidad, sa propesyon na ating kinabibilangan at sa mismong ating mga pamilya. No? Si Manny Bonoan ho bakit budol itong ICI? Uulitin ko talagang malulusaw po yung ICI. Bakit? Imagine ninyo, lantaran na tayagan ng itinuro. Yung Yusek Trigib or Trigib Olaybar at yung Yusek Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, hanggang ngayon, hindi ipinatatawag ng budol na ICI. Tatalon lang po ako ng konti sapagkat umexit na ho si Mayor Benji Magalong at hindi nakakaya yung kanyang pag-exit. Saludo. Yung pag-exit ni Rogelio Babe Singson, saludo. Talagang mahirap ipagtanggol ang bangkaroteng administrasyon na ang layunin lamang ay magtakip ng kanilang mga kampon. Meron pa pong isa riyan na pag tiningnan po ninyo yung profile, solid Siya po ay isang certified public accountant. Siya po ang country managing partner. Ang bigat nito, managing partner ka ng SGV. With all respect to the other auditing firms. SGV is one of the, if not the, leading auditing firm here in our country. So pag nakita ninyo yung profile ni Ginang Rosana Fajardo o ni Miss Rosana Fajardo, solid po yan. Kaya siguro, kung nakikita ninyo na ang ginawa lang sa inyo dyan ay parang mga deodorant, pangtanggal lang ho ng sansang, pantanggal lang ho ng baho, para lang po magmukhang legitimate yung ginagawang investigation ng ICI, do a Rogelio Babe Singson. Marangal po ang resignation kaysa maging bahagi ng isang corrupt na administrasyon. Mag-resign na rin ho kayo siguro, i-consider ninyo kay Miss Rosana Fajardo. Dahil hindi lamang po kredibilidad ninyo bilang CPA ang nakataya. Nakatuon din po ang maraming malalaki, naglalakihang kumpanya ng SGV. Multinational, foreign and local companies na ino-audit po nila, kliyente po nila, pinapayuhan nila bilang mga tax advisors, nakatingin din po. At marami akong nakakausap, bakit tinanggap ng country managing partner ng SGV ang maging bahagi ng budol na ICI. So bago pa ho lalong lumalim yung question sa tamaan ng integridad ninyo ni Miss Rosana Fajardo, maybe it's time for you to consider doing a Rogelio Babe Singson. Pag-isipan po nyo yun. Pag-isipan po nyo yun dahil hindi lamang kredibilidad ninyo, kundi kredibilidad mismo ng SGV, kredibilidad mismo ng mga kliyenteng inyong ino-audit at binibigyan ng payo bilang mga tax advisors ang nakasalalay sa pagiging patuloy na bahagi mo ng budol na ICI. Bakit po natin sinasabing budol? Imaginein ho ninyo, matagal nang ibinunyag ni dating Governor Chavit Singson yung Ilocos Norte Flood Control Projects Anomaly. Wala pa ring sumisilip na taga-ICI diyan sa Ilocos Norte. Wala pa ring findings na substandard o dili kaya ghosts yung mga flood control projects diyan sa Ilocos Norte. Akala ko ba susundin ninyo kung saan man kayo dali ng ebidensya? Bakit panay ang investigasyon ninyo, pag fieldwork ninyo, pagbisita ninyo sa Davao? Ang Ilocos Norte matagal nang ibinunyag ni Governor Chavit Singson, hanggang ngayon wala silang findings whatsoever. Yung paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Curly Discaya,
katangi-tangi, tinalunan doon sa kanyang pagpapahayag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paragraph 30. Pakita ho natin yung paragraph 30 niya. Binanggit ho doon, malinaw. Malinaw na binanggit doon yung DPWH Region 1. Paragraph 30 ho, ayan. Yung gusto ho ng kopya, screenshot nyo na lang o pakipicturean nyo na lang ho. Paragraph 30. Binabanggit po yung DPWH Region 1. Magpapasko na ho, ilang araw na lang mula ngayon. Hindi pa ho na ipatatawag yung Regional Director ng Region 1 DPWH. Yung kasalukuyang kalihim ng DPWH, ano na? Nasaan na? Yung Ronel Tan. Nako. DPWH Region 1 na binanggit sa paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Diskaya. Kaya po bukod kay Mayor Benji Magalong, bukod po kay dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, baka naman magandang pamasko sa mamamayang Pilipino mula kay Miss Rosana Fajardo, ang isang tanyag na Certified Public Accountant at SGV, Country Managing Partner. Maybe it's time for you to really make a discernment at tingnan ninyo, baka napapanahon na for you to do a Rogelio Babe Singson. Mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kaysa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaharap ng Marcos administration na nugmok sa issue hindi lamang ng malawakan or massive corruption, kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Mas marangal po yun eh. Dahil hanggang ngayon ho, CPA naman na ito si ma'am, wala pa hong audit ng flood control or flood mitigation project sa Ilocos Norte. Katangi-tangi po ito. At ulitin ko, matagal nang ibininyag ito ni dating Governor Chavit Singson. Alam mo ninyo, napanood ko rin kanina, may nagpadala sa akin ng reel ni dating Secretary at dating Congressman Nani Braganza. Si Nani Braganza nagpahayag na nauna pang nasuspindi si Congressman Kiko Barsaga kesa makasuhan ang 67 or so contractors. So babalik tayo kung bakit talagang malulusaw itong ICI. Malulusaw ang ICI dahil budol po iyan. Budol po iyan. Nauna pang suspindihin si Congressman Kiko Barsaga dahil lamang siya ay nagpapahayag ng kanyang nakikita sa loob ng Kongreso. Samantalang yung 67 or so number of contractors, hindi pinag-uusapan sa ICI. Kanya mas marangal pong magsumiti ng resignation. Ulitin ko, mas mainam, mas marangal magsumiti ng resignation kesa maging bahagi ng budol administration. Ginagawa lang po kayong deodorant dyan sa ICI. Wala po yan. Budulan po iyan. Budulan po iyan. Yung katagang mahiya ka naman, yung Secretary Rogelio Babe Singson may hiya. And I'm sure, yung desisyon niya, kinatuwa ng kanyang pamilya, mga nakasama dati sa gabinete nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, dahil nga kung titingnan nyo ang galawan dito sa ICI, hanggang ngayon, wala kayong naririnig tungkol doon sa Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trajib Olaybar na nakasungkit, naka-corner ng sweetheart deal kay Secretary Amina Pangandaman. Yang tatlong yan, hindi pa ho yan pinatatawag, hindi nakakasuhan, hindi naiimbestigahan. Ano? Tapos, itong budol na ICI, saka lakas po ng apog ng mga tao riyan, kung sino man nagtuturo sa mga tao riyan,
Pagka raw po yung mga pinatatawag, out of courtesy ay at respect, kaya pwede daw po silang hindi mag-close door, hindi nila ite-televise yung ginagawa nilang pagdinig. Kita niyo yung pambubudol ng mga ito? Nung ninakaw ninyo ang pera ng mga Pilipino, wala kayong hiya. Wala kayong kortesiya sa amin. Balagbag, attorney! Nakita nyo yun, yung intro natin. Oh, yun si Ramon Romulo. Ganon na ganon. Ganon na ganon sila dyan sa ICI. Di ba? Wala pang hindi pa yung tipong bobolahin tayo na, sige, upo ka muna dyan. Mag-usap-usap muna tayo bago ka mag-request ng executive session. Pag-usapan muna natin. Pero ito, naka-televise to. Wala tayong magagawa. Yan ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino. We have to bend the law. Di ba? O ngayon, pagka medyo meron ka ng sablay na sabihin mo na lang na ito kailangan nating i-executive session. Pero hayaan muna natin mag-flow yung usapan. Pero yung disente mano executive session, para naman tayo naglolokohan yan. Di ba? Sa mga ordinaryong manggagawang kubang-kuba nakakakayod araw-araw. Nung kayo na iimbestigahan, i-invoke ninyo na inyong right to privacy. Bakit? Nung ginagahasa nyo ba yung kaban ng bansa, meron ba kayong kortesiya sa ordinaryong Pilipino? Sa grab driver, sa tricycle driver, sa jeepney driver, na kubang-kubana sa ilang sunod-sunod na price increase ng diesel. Nag-rollback isang beses 3 piso headline. Pero yung sunod-sunod, yung lingguhang pagtaas, itinatago nila ng mainstream media. Bakit? Kasi party sila ng budol administration Party sila ng budol administration. Wala yung Yusek Adrian Bersamin. Wala yung Yusek Trijib Ulaybar. Wala yung amin na Pangandaman. Ito malala. Pinawalan, pinalipad, yung Secretary Manny Bonoan. Paano ho tayo mag-iimbestiga ng tama? ICI, sige nga. Paano tayo mag-iimbestiga ng tama kung yung mismong ulo ng ahensya na punong-puno ng kurakot at korupsyon, pinalabas na ninyo ng bansa? Correct. Diversion naman sila. Kakansela raw ang pasaporte ni Saldico. Bakit hindi ninyo kansilahin ang pasaporte ni Manny Bonoan? At yung mga katulad pa niyang lumabas na ng bansa. Wala tayong problemang ikansila ninyo yung passport ni Saldico. Ulitin ko yung naging payag ni Saldico, malaman, makahulugan, solid. Hindi pwedeng sabihin hearsay. Bakit? Kaharap niya mismo yung mga inabutan niya ng pera Ulitin ko yung mga hindi pa po pinapanganak nung era of impeachment trial. Para po yung halaga po ng kanyang testimonya ay parang yung halaga ng testimonya nung star witness ng prosecution nung panahon ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, yung si Binibining Clarissa Ocampo. Bangkero po yun, marangal din yun. Nung pilit siyang binabasag ng... Di pa ho tayo pinapanganak dyan. Hindi ho natin alam yung kay CJ Corona, yun lang inabutan natin. Yung kay parang wala pa. Hindi ho natin alam yung kay ERAP. Depensa, mga abogado sa depensa ni ERAP, tinanong niya, paano ka nakatiyak na pinirmahan niya yan ni Pangulong Estrada yung pangalang Jose Pidal, doon siya pumirma. Ang sagot po nung Clarissa Ocampo, nakita ko po kasi, paano mo nakita? I was a foot away. Ganon po kalapit. Itong testimonya ni Saldico, siya mismo nag-abot, siya mismo kausap. 100 bilyong insertion at 25 billion na inihinatid niya mismo sa Malacanang. So ito, hindi ho natin pwedeng basta-basta ipagpag. Kaya po mahalagang pag-usapan din natin na yung mga pumirmang kongresista, hindi po katawan ninyo lamang ang inyong dala dyan sa Kongreso. To all the congressmen, you are just the representative of your respective districts. Kung party list ka man, hindi ko alam kung sinong kinakatawan mo. Baka kausap mo lang si Chairman Technical Glitch ng COMELEC. Kanya ka nagkaroon ng upuan.
except for a few na mabibilang mo na talagang merong known and established constituencies at saka advocacy kung bakit nararapat sila dyan representing the marginalized sector of our society. Ito pong mga nagsuspindi kay Kiko Barsaga, pag nagtanong po kayo sa inyong distrito, baka mas galit pa sa inyo yung inyong mga nasasakupan kaysa kay Kiko Barsaga. Bakit? Yung karamihan sa bumoto para suspindihin si Kiko Barsaga, may sabit po iyan sa flood control funds anomaly. Sabit po iyan sa ghost flood control projects. Sabit po iyan sa substandard flood mitigation projects. Kaya kung tatanungin lang sana muna ninyo, bago ninyo pinaspas, Rinail Road, ganyan naman ugali ng Kongreso natin Papaspasin nila Pinagtulungan, akala ko ba kayang-kaya ninyo si Kiko Barsaga? Ba't hindi ninyo daanin sa debate sa plenaryo? Ba't hindi ninyo dalihin sa debate sa committee level hearings? Bakit kinakailangan pagtulungan ninyo? Buti na lamang may mga ilan na matatapang na kongresista nakakampi ng mamamayang Pilipino na sumusuporta kay Kiko Barsaga. Hindi ko po kilalang personal si Kiko Barsaga. Kilala ko siya bilang Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas. Kilala ko siya bilang anak ni dating Congressman P.D. Barsaga na nakilala ko rin nung araw. I've met P.D. Barsaga 3 times in the past. I know I've met the father but I have not met Kiko Barsaga. Pero kung titingnan ninyo, higit pong malala ang kinakasangkutan nung 67 unang pinangalan ng contractors. Diba? Kaya lang, tila talaga walang panama kay Kiko Barsaga. Mabuhay ka, Kiko. Itong mga napakahambog, napakayayabang, matatapang na young guns. Ulitin ko, itong young guns ang dapat pong description dito, ganyang. Ganyang. Batang nawala yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang dangal. Hindi po sila kapanipaniwala So what do they do? For them to be relevant, take out Kiko Barsaga sa Kongreso. Kaya dapat yung mga kaidaran ni Kiko Barsaga, dapat maging proud kayo sa inyong henerasyon I'm not saying that you treat him as a hero. Pero tingnan po ninyo ang komposisyon ng Kongreso. Mahalagang may isang kagaya niya sa loob ng Kongreso. Nagbabantay, nagmamatsyag, nagbabalita sa atin na walang access sa loob ng mababang kapulungan. Binabalita niya at nalalaman tuloy natin. Ano ba galawan, ano direksyon, ano bang linuluto diyan sa mababang kapulungan. And I have made my own sentiment known. Sinabi ko uulitin ko dito sa ating live, intimidation and suppression of the freedom of speech and freedom of expression to the massive, yun po ang dapat nating pagtuunan, yung massive corruption and to the testimony, direct and open testimony of the sister of the president regarding drug addiction, the suppression and intimidation of free speech and freedom of expression are not the answer to the massive corruption that are hounding this Marcos administration. Hindi po yan. Hindi po yan. Kahit pilitin ninyong busalan, sisingaw at sisingaw ang katotohanan. So, sana kung marami pa honest na lingkod bayan, mga cabinet level, mga cabinet secretary level, siguro napapanahon na magpapasko. Nagsimula po yung Disyembre, nung Lunes, nung Linggo, ating sa mga Katoliko, tayo po'y nagsindi nung unang kandila ng Adbyento. Kagaya nga po ng sinabi ko,
Huwag po tayong basta't magpapadala muna sa kasiyahan, huwag nating kalimutan at huwag nating bitawan ang isyong ito. And maybe it's time to examine and re-examine yung inyo pong konsyensya, yung inyo pong saloobin, baka napapanahon na for you to consider doing a Secretary Rogelio Babe Singson. No? Now, bakit po natin sinasabi yun? Sapagkat mahalaga po yung papel ng mga gabinete. No? Dahil malinaw naman yung ating Article 7, Section 8 ng ating saligang batas, hindi ba? Diyan nakasaad yung 4 na pamamaraan kung paano magkaroon ng vacancy in the office of the President. Andyan po yung death, yung permanent disability, yung removal from office, at yung resignation. Kaya po, di ba, sinasabi ko, tinuturuan ko kayo rito, sa ating ginagabayan ko kayo para hindi ho kayo matatakot, yung Marcos resign, hindi po sedition yun, hindi po seditious yun, at hindi din po inciting to sedition yun. Yung remove him from office, hindi rin po sedition yun, hindi rin po seditious yun, at hindi rin po inciting to sedition yun. Bakit? Just read the provisions of Article 7 of our Constitution. Specifically, Article 7, Section 8. 4 po ang pamamaraan upang mabakante ang tanggapan ng Pangulo. Death, permanent disability, removal, pagtanggal sa tanggapan ng Pangulo, removal from office. Saligang batas po ang nagsasalita noon. At yung pang-4, resignation. So, paano po papasok yung kahalagahan ng papel ng mga cabinet secretary level officials of the government if they will consider doing a Babe Singson, or better yet, to put into effect the provisions of Article 7. Ayun na nga mga kababayan, no? Nasa ano ho tayo na yun, nasa 38-minute mark ng video na to ni Atty. Vic Rodriguez. Kung gusto nyo hong tapusin niya ang ipagpapaliwanag niya na yan kung bakit napakawalang kwenta ng ICI at kung bakit yung ang tawag dito, ang panawagan ng Marcos resign hindi sedition, tuloy-tuloy nyo lang ho yan. Punta ho kayo sa Tinig Maisog. Yan ang pinakauling video na ipinablish dyan sa channel na yan. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.